habang nag-enjoy sila, makipag-date na ako kay Lord. Kaya namatay siya nang walang kaalaman na walang kamalay-malay yung pamilya. Para kay Sister Jo, mas okay na yun kaysa sa unti-unti. Diba? Mas masakit nga naman yung ako marami nakita kayo, unti-unting namaman. Iyak ka ng iyak. Gusto na yung luha ng pamilya, hindi mo namaman. Ang tagal. Mamaya mag-recover na naman, buhay na naman, ganyan, no? Mas lalo kong nahihirapan. Pero yung ginawa Sister Jo, alam ko, desisyon ni Sister Jo yun, no? Kung umalis yung kanyang si Brother Nars, sa kanyang pamilya, para mag-enjoy Father's Day, sinamantala na niya, tama-tama, wala si Brother Nars, mga anak ko, Lord, tayong dalawa na mag-date. And I think it is also an act, no? Isang gawain nyo na talaga mahahangaan mo, Sister Jo. Sister Jo, maraming sakit yan pero masikreto yan. Hindi masyadong pinapakita. Palagay ko, nung kinuha siya ni Lord, siguro she is at peace, no? Mapayaka siya, maganda siya. Alam niyo, minsan ako'y nag-misa na sa Arlington. Inimbita. Alas 9 ng umaga yung misa, kasi lilibig na. Napaaga ko nagdating, mga 8 o'clock. So, pagdating ko, walang tao. May dalawang babae, hindi ko kilala, hindi rin ako kilala na ako'y pare. So, nakaitim ako, dala-dala ko yung team na polo, yung team na pasa, dala-dala ko yung aking gamit sa misa. Hindi ko makilala yung namatay. So, dire-diretso ako gano'n, tinignan ko, tanda ng babae. Tapos pumihit ako, sabi ko, excuse me, nasaan ho yung family? Sabi niya, ay, mamaya pa ho darating nyo, nagbibihis pa ho. Pero sige ho, ituloy na ninyo yung gagawin ninyo. Sabi sa akin. So, naglo ko, paano ko magbibisa na wala yung family? Sabi ko, hindi ho, kailangan nandito yung pamilya. Hindi ho, binili na ho sa akin, binili na ho. Hindi ba kayo ho yung magre-retoke ng makeup ng patay? Kapag bintang ba ako magre-retoke ng makeup ng patay? Bisit na ako, kung magbibisa, magre-retoke ng makeup. Actually, nagsuspecha na ako eh. Kasi pagpasok ko sa Arlington, yung mga assistant doon, yung mga lalaki, pareho-pareho ng damit ko, nakaitim na polo, nakaitim na pagkamalan ako, nagre-retoke. Siyempre, magbibisa ka, pagkakamala ka, nagre-retoke ng patay. No? Sabi ko, mukha mo, gusto mo retokehin ko. Sabi ko, gano'n, parang nag-wisit ako. Ngayon, pagdating ng mga anak, sabi ko, kung kaya re-retoke mo sa mukha ng nanay nyo, ako, maganda naman. Sabi, para daw pagpasok sa langit, maganda. Sabi ko, alam mo, nanay mo, mabait naman yan. Siguradong pagpasok sa langit, puno-puno ng kagandahan niya. At palagay ko, ganun din nangyari kay Sister Josie. Na lahat ng kagandahan sa kanya, na siya yung welcome ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, alam niyo, pag ang tao nagbe-birthday, lahat naman ng tao tumatanda eh. Hindi naman pwedeng maiwan eh. Di ba? Kunwari, nag-birthday si Sister Glo. Naging ano na siya, 45. Ganyan. So, pag nag-45 siya, lahat tayo, Brad, ilang taon ka na? 67. 68 na siya. Ilang taon ka na, Brad? 64. Puro babata niyo naman, 64. 65 na siya. Sabi-sabihin, hindi lang naman si Sister Glo ang tumatanda. No? Pag natagdagan yung taon niya, natatagdagan tayong lahat eh. Di ba? Iba-iba nga ng buwan. Iba yung buwan niya, iba yung buwan ko, pero lahat tayo tumatanda. Because we share. Di ba pwedeng maiwan si Brad, ano ha? 45, 46, 47, 67 ka pa rin. Di pwede. Sasabay ka. So, ganun din. Sa kamatayan, mga kapatid, ganun din. Sister Jo, lumapit sa kanyang kamatayan sa pagtawag ni Lord, ganun din tayo. Pag may namamatay, tayo rin lumalapit din sa buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malapit-lapit ka na. Sabihin mo sa katabi mo na, hindi, lumalapit ka na pala. Hindi mo lumalapit-lapit. Lahat tayo napapalapit. Wala namang maiiwan eh. So pagkatalag ninyo, tayong lahat ay makakaranas na. Lahat tayo mamamatay. Diba? Lahat tayo mamatay. Sabihin, sa pagkakataong ito, we also share, nakikibahagi rin tayo sa buhay at kamatayan ng Sister Josie. Kumbaga sa pag mayroong isang taong
birthday at tumanda, lahat tayo tumatanda. Pag bumati ka, happy birthday, pati ikaw. Kasama doon sa pagtanda na yun. Oh, medyo halos isang taon na nawala sa inyo rito. Ito na. Tinitingnan ko mga mukha ng mga tao rito. Ako lang ang hindi tumanda eh. Di ba? Kung sabihin kayo ganun ang buhay eh. Talagang, pero iba rito, talagang hindi naman nagbago ang anyo nila. Diba? So, ito, tumatanda tayo, wala tayo magagawa, ako ng panahon niya. Nung una akong tumating sa Manugit, ang ganyan kaliliit pa yung mga iba rito, ganyan kaliliit pa eh. Pero ngayon, kita, mas malaki pa sa akin. Yan, sabi, tumatanda tayo, hindi maiiwasan yan. Oh? Yung iba, may buhok pa, nung dumating ako dito. May buhok pa rin ang mga konti sa kilikilo. Maraming sabihin kayo, tumatakbo ang panahon, lumilipas, di ba? At sa paglipas ng panahon na yun, hindi pwede maiwan ang iba. Sama-sama rin tayo. Kahit na anong gawin ng Dr. Robelo, kay Sasa Padilla, pinababata, lahat ng tao, alam mo lahat, kasi 45 anos na. At next year, 46 na siya. Next year, 47 na siya. Alam ng tao yan, kahit na retuplihin ng pamumukha niya. Umaandar pa rin. Diba? Kaya sabi sa inyo, mga kapatid, tayong lahat ay nakikibahagi sa gano'n. Malungkot tayo, but at the same time, nare-realize din natin na dumadating din yung panahon natin. At siguradong darating din yung panahon natin. No? Kaya, kayo malungkot dahil siyempre, magkikita-kita rin naman tayo pagdating ng panahon. Nauna nga lang Sister Josie, maganda na siya, merong nakakakilala sa atin eh. Di ba? Nakabantay siya sa pinto. Sigurado yung pag panahon na natin, nakabantay sa pinto yan eh. Katabi si San Pedro. Yan niya, papasukin niya. Precious blood yan, papasukin niya. Di ba? Yun ang sasabihin niya kay San Pedro, di ba? Papasukin niya. Ibig sabihin, talagang nandun siya hindi tayo mababayan. Kaya, Sister Josie, pakasalamat tayo sa Panginoon sapagkat finally natagpuan na niya ang kanyang totoong tahanan. No? Sa langit kasama ang Panginoon, anak niya at mga mabubuting tao. At sa atin naman dito, sabi nga kanina, ipagdasal natin si Brother Nards. Alam niyo nung araw, nung may sakit si Sister Jo, pag dinadalo ko dito sa kabila, no? Isa kami dalawa ni Brother Nards nag-uusap. Sasabihin ni Brother Nards, alam mo, Father, hindi ko alam kung magagawin ko pag nawala si Sister Jo. Sabihin talagang, di ba, yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kanya ako natatakot na may wala si Sister Jo, baka kung pumasok sa isip ng Brother Nards, so sana ipagdasal natin na huwag naman, no? May mga anak pa siya, may mga anak pa siya, no? At importante na manatili pa rin siya. Sapagkat, so mag-alala, magmamadali. Totally, doon din naman tayo pupunta. Kaya mga kapatid, patuloy natin pagdasal ang pasasalamat, no? Sa ating kapatid na Sister Jo. Siya ay ma-enjoy na niya yung buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa kanya. Amen? Amen. Sitayo tayo.